Bukod sa nag-overheat na Christmas lights, dalawa pang anggulo ang iniimbestigahan ng mga otoridad kaugnay ng pinagmula ng sunog sa apartment complex sa Quezon City. Ito ay ang jumper sa kuryente at ang umano'y pagpapalipad ng sky lantern. May news to go si JP Soriano. Nag-overheat na Christmas lights ang unang itinukoy na posibleng dahilan sa malagim na sunog na ito na kumitil sa buhay ng 6 na magkakamag-anak at kanilang kasambahay sa Barangay Bungad, Quezon City. Pero ngayon, isang anggulo pa ang sinisiyasat ng Bureau of Fire Protection, jumper daw sa kuryente. Dalawang wire yung dapat nakabaon. Yung tiningnan namin, nakaangat yung isa. Yung isa naman para naka 110. Katapos mayroon pa isa galing sa bahay, papuntang poste. Pero ayon sa barangay, dapat daw imbestigahan din ang pagpapalipad umano ng ilang lalaki ng sky lantern sa tapat ng nasunog na compound. Dalawa raw ang nakasaksi nito, bagamat walang nakakitang may dumikit na lantern sa bahay. Meron silang na-recover na nasunog na sky lantern na tabi nung nasunog. Yung fabric ang malaki. Ayon sa isang sky lantern trader at expert, maganda man tignan. Talagang delikado ang sky lanterns kung mali ang pagpapalipad. Dapat daw hindi ito gawin sa masisikip na lugar, pati na sa mga espasyong may maraming high-tension wires na maaari nitong sabitan. So dapat meron tayong open space na at least mga 100 to 150 square meters na open space. So malayo sa mga cables, sa mga puno, kisame ng bahay. Huwag din daw magpapalipad ng sky lantern kapag mahangin. Kasi pag mahangin siya, may tendency talagang kung saan walang direction ng sky lanterns pagka malakas ang hangin. Dapat din daw siguruhin well-inflated o nainitan ng tama ang sky lantern para lumipad ng maayos. Dahan-dahan itong pakawalan sa ere at kusa naman daw itong mamamatay matapos ang 7 minuto. Sa ngayon, sinisilip na rin daw ng Bureau of Fire Protection kung posibleng sky lantern nga ang nagdulot ng sunog. Sa sunog naman sa San Juan na nag-iwan ng mahigit 1,200 pamilya na wala ng tahanan, patay nang na-recover ang nawawalang si Wilfredo Dinero Jr. Actually, yung bahay nila sa kabila. Siguro dahil nga ang report lasing na lasing siya bago nangyari yung insidente, siguro nagkamali siya ng pinasukan na daanan. So kita naman natin dito, hindi na siya nakalabas. Si Dinero lang ang kinilala sa opisyal na tala na biktima ng sunog sa San Juan. Ang isa pa kasing nasawi na si Michael Munoz, biktima ng pambubugbog matapos umanong mapagkamalang nagsimula ng sunog. Pinaghahanap na ng pulisya ang 2 suspect na sasampahan daw ng reklamong murder. We already secured a statement from a very credible witness, actually dying declaration from the victim himself. Nagsabi kasi kung sino ang gumawa bago siya namatay. Sa investigasyon, nakumpirmang hindi si Munoz kundi napabaya ang kandila ang dahilan ng sunog. JP Soriano, GMA News.